Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 21, 2026, Biyernes, at ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Pio ika-11 Santo Papa. At mula po dito sa Basilika ng Poong Jesus Nazareno, atid ko po ang ating unang pagbasa na hinango mula sa aklat ni Propeta Ezekiel chapter 37 verses 1 to 14. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Ito ang ipinasasabi niya. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litin at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako ang Panginoon." Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay." Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan at may babangon ko kayo. Makikilala ninyo ako ang Panginoon. Ihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong po lahat at mula po dito sa Quiapo Church. Ang ating pong unang pagbasa ay hinango sa aklat ng Propeta Ezekiel. Halos 2 linggo na rin po natin itong binabasa at narinig natin ang salaysay ng isang pangitain ni Propeta Ezekiel tungkol sa tambak ng mga tuyong buto. Dito ay ipinapakita ng Diyos kay Ezekiel ang kanyang kabutihan at kagandahang loob para sa kanyang bayan na noon ay nawawalan na ng pag-asa. Kaya para bang ikinukumpara na, na sila ay isang katulad ng buto na tuyong-tuyo na. Pero yun nga, sa kabila ng pagsuway ng bayang Israel, ang Diyos pa rin ay gumawa o gagawa ng kababalaghan o milagro o himala para sila ay iligtas. At kasabay din yan ang pagpapanibago sa kanila upang sila ay maging isang bagong nilalang na magiging tapat sa Kanya at sa Kanyang tipad. Kaya nga sa paglipas ng panahon, sila ay patuloy na inaalalayan ng Panginoon. Binibigyan ng bagong pag-asa, binibigyan ng bagong buhay. Kaya nawa sa ating din panahon ngayon, mas makita at dinawa natin na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ang magdudulot sa atin
ng buhay. Marami sa atin ang nabubuhay pero matamlay, o nabubuhay na para bang wala lang, walang silbi ang buhay. Pero dito nga po ay pinapaalala na sa bawat salita ng Panginoon, ito ay makapangyarihan at kayang-kaya nitong ibalik ang ating sigla, kayang-kaya nitong ibigay ang buhay na atin pong kinakailangan o inaasam. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po.